ibigay kasiyahang pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang may pakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila." Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikatlong linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa linggo ring ito ay atin pong maririnig araw-araw ang pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay, at uulit-ulitin ito sa mga susunod pang araw na sinasabing, "Ako ang tinapay ng buhay, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." At sabi nga ng mga tao, nawa ay atin ding masambit lagi, "Panginoon, bigyan mo kaming lagi ng pagkaing iyon." Na araw-araw naman ay handang ibigay ng Diyos sa atin, araw-araw. Di ko alam minsan, kapag kumakain tayo, na uumay tayo, kapag kumakain tayo, gusto natin laging bago. Pag kumakain tayo, ayaw na natin ng paulit-ulit. Pero yung paulit-ulit kasi ay madaling pagsawahan. Pero yung pagkain na binabanggit ni Jesus ay kapag tinanggap ng tao, hindi na siya magugutom, hindi na siya mauuhaw. Yung pagkain ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Kaya nga iniaalok niya ito sa atin araw-araw. Gaya ng mga nabanggit nitong nakalipas na araw, o lalo na kahapon, bakit natin hinahanap si Jesus? Alam ba talaga natin kung ano ang gusto natin? Alam mo ba talaga kung ano ang hinahanap mo? Kung bakit mo hinahanap si Jesus? Ano ba? Kaya ba natin sagutin to? Bakit ba kayo nagsisimba araw-araw? To complete your day. Maliligtas na kaya tayo nito? Bakit kaya tayo? Although, sa libo-libong tao dito sa gagalangin, ilan lang tayo dito. Wala pa tayong 100. Kasi kung mapupuno ang simbahan, siguro nasa 1,000 din to. Pero bakit iilan lang ang nagsisimba araw-araw? Okay naman, paglinggo, iilan lang tayo.
Pero tayo mga naririto, malinaw ba sa atin kung bakit natin ginagawa itong pagsisimba? Kasi yun yung sana, no? Sa puntong ito, nawa ay alam na natin. Kasi mahalaga sa atin ang misa eh. May mga panahon na naranasan natin na bawal ng magsimba. May mga panahon, nung panahon ng COVID, kahit gusto mong pumunta ng simbahan, hindi po pwede. Lockdown. Kahit gusto mong tumanggap. At yun yung isang bagay din na ipaunawa sa atin na talagang napakahalaga ng pagtanggap sa tinapay. Dahil ang tinapay na ito ay si Kristo. So napakahalaga na tinatanggap natin si Kristo. Kasi alam niya, no? Alam niya na walang anumang pagkain, ay walang anumang material na bagay ang makakakumpleto ng ating pong kagutuman, ng ating pagkauhaw, maliban na lamang kung matagpuan mo si Kristo sa tinapay. Kaya nawa, no? Magkaroon din tayo ng biyaya o yung grasya na hindi talaga tayo magiging masaya sa isang araw nang hindi tayo tumatanggap ng katawan ni Kristo. Sana, no? Kasi isang biyaya yun, tandaan nyo ha, isang biyaya yun dahil hindi lahat ng nagpupunta ng simbahan, hindi lahat na nagsisimba. Minsan nga, kahit nga yung mga nagsiserve, hindi lahat nakakatanggap ng katawan ni Kristo. Hindi lahat gustong tumanggap ng katawan ni Kristo. Kaya sana po, no? Katulad ng mga naghahanap kay Jesus, matagpuan dinawa natin ang tunay na pagkaing bubusog ng ating mga pagkagutom. Amen?